Heto na, 'no? Asan na ba tayo? Oh, sige eto paparinig ko sa inyo yung bloodbath ni Inday Sara Duterte. 'No, kasi, yung marami sa iba baka sabihin, gawa-gawa lang ni Mark Ramos yung bloodbath na yan, oh. Eh, ito, oh, dito mismo, 'no, sa balitang ito ng bilyonaryo maririnig niyo mismo mga kababayan, "I want a trial because gusto kong dumanak ang dugo, bumaha ng dugo, maligo sa dugo." O kayo na mag-interpret mga boss. Game. In full throttle na mga abogado ni Vice President Sara Duterte para sa kanyang impeachment trial. Full throttle, ha? Hindi, ang nakikita ko ho dito, mga kababayan. Kasi, kung ito ho, kaya nilang idepensa, Congress pa lang, ginawa na nila yan. Doon pa lang po sa Kongreso, mga kababayan, inilalaban na po nila yan. Inilalabas na po nila yung kanilang mga dokumento, ebidensya, at kung ano-ano pa sa Congress pa lang. Para hindi na umabot sa impeachment. Sino po ba ang leader na gustong aabot sa impeachment? Oh, wala, 'di ba? Kaya yung sinasabi ni Inday Sara Duterte, mas masakit pa ang breakup kesa ang impeach ng Kongreso. Hindi ho totoo 'yun. Deep inside, galit na galit po 'yan, mga boss. Kung kaya nilang idepensa, doon pa lang po yung mga abogado nila, ihinain na lahat yan. O eto, ganito, eto sabihin mo dyan. Kapag kabinala nila to, o eto yan. Kumpleto tayo ng mga dokumento. Pero ang nakikita ko ho dito, mga kababayan, aabusuhin nila yung mga loophole ng batas natin. Yung tipo bang, oh, hindi mai-impeach. Bakit? Kasi mali yung paghain ng kaso. Hindi mai-impeach. Bakit? Eh kasi, dapat ganito ang buwan o et cetera. Basta kung ano lang, 'no? Oh, kailangan ihinto itong impeachment na ito. Bakit? Kasi si Raul Malel et cetera, ganyan. Yung tipong ganyan lang ho, mga bossing. Pero hindi mananalo o hindi dahil alam nila na hindi nagnakaw o hindi nilustay yung pera ng bayan. Ano po? Kumbaga, loophole ang dadalihin nitong mga ito. Handa raw siya sa anumang kahihinatnan ng paglilitis at hirit pa niya. Gusto niya ng madugong labanan. O, biruin niyo yun. Madugong labanan. Siguro akala ni Inday Sara Duterte, lahat tayo DDS. Buong Pilipinas DDS. Gusto lagi merong merong madugo. Gusto lagi may karahasan. Hindi po. Kahit papaano po, pangalawa sa pinakamataas na posisyon ang Vice President. Konting naman po, pagka-disente naman po sa mga ginagamit na salita. Di po ba? Oh, biruin mo, no? Nandiyan yung mga anak natin, nandiyan yung mga maliliit. Bakit gano'n si Vice President, no? Ba't hindi niya na lang patunayan sa impeachment na ba't kailangan niya pang sabihin na merong madugong mga mangyayari, magiging madugo ang impeachment, et cetera, 'no? Paano ko ipapaliwanag 'yun? Sasabihin ko, tinatakot niya yung mga senador na magja-judge. Tinatakot niya, 'no? Parinig takot doon sa mga congressman na magja-judge. Oo, 'di po ba? Sabihan ko na rin na kasi kung hindi, I truly want a trial because I want a bloodbath. 'Di ba? Actually, I want a trial. I want a trial because I want a bloodbath. Biruin niyo po 'yun. Yung tipong lahat po sa kanila, karahasan, may patayan dapat lagi. Para ho sa akin, tama yung sinabi ni Congresswoman Leila de Lima, 'no? Arogante na hindi iniisip yung mga ginagamit na salita. Parang ho 'yan, parang North Korea style 'yan, mga bossing. Impeach niyo ako, dadanak ang dugo. Impeach niyo ako, mayroong maliligo ng dugo.
Po ba? Magsalita ka ng hindi okay doon sa leader namin, may kaparusahan ka na kakaharapin. 'Di ba? Hindi puwedeng mabatikos, hindi puwedeng ma-impeach. Dahil 'pag na-impeach, naku po, babaha ng dugo. Nakatakdang mag-convene ng impeachment court ng Senado sa Hunyo at sisimulan naman ang paglilitis sa July 30. Haharapin ni VP Sara ang mga alegasyong constitutional violation, graft and corruption at Constitutional violation, wala sa konstitusyon ang kanyang mga ginagawa, graft and corruption, iba pang high crimes. tsaka yung pagpapatay, pagbabanta sa buhay ng Pangulo, sa buhay ng asawa ng Pangulo at kay Martin Romualdez. Nako, isa pa ho yun sa pinapaniwalaan ko na mahirap pong lusutan, mga bossing. Yan din ho. Di ba? Yan din po. Kung meron silang depensa dyan, no, yung mga lawyer ni Inday Sara Duterte, kung meron silang depensa dyan, sa NBI pa lang ho, mga nagpaliwanag na po yan. Para hindi na makakadagdag sa impeachment. The more, the less na konti ang reklamo sa iyo, konti lang din ang tsansa nilang manalo. Ito hindi. Naipon pa lalo sa impeachment Dahil ako naniniwala, mga kababayan, kung yan po, mga graft and corruption, mga pagbabanta sa buhay ng Pangulo, asawa ng Pangulo at ni Martin Romualdez, kung lahat po yan nasagot, mga kababayan, walang impeachment na mangyayari. Kung lahat po yan dinaluhan nila at pinaliwanag nila yung kanilang side, walang impeachment na mangyayari. Kaya lang po, mas pinili po nila yung iwasan po. Ngayon, siguro, kung sinasabi na yung abogado nila ay ready to war na, handang-handa na, baka naman pagdating ng impeachment, makita ko puro mga mapanood namin, puro mga loophole lang yung gagawin ninyo para hindi ma-impeach si Inday Sara Duterte. Hindi talaga masasagot, nagnakaw ba o hindi? Ninakaw ba o hindi? Nagbanta ba sa buhay ng Pangulo o hindi? Hindi masasagot yun. No? Kailangan 1 + 1 = 2, mga bossing. Kung ano yung inaakusa, yun yung sasagutin ninyo. Hindi kayo pupunta doon sa ibang bagay para mapawalang bisa yung impeachment. Kung ano ang tanong ng bayan, yun dapat ang inyong sagutin. Di ba, mga bossing?